Mag-advertise muna ako mga kaibigan, no? Mayroon tayong stock ng dark chocolate ngayon. First come, first serve, magtawag o mag-text lang kayo sa number na ito. 0916-90-00997. Ulitin ko, 0916-90-00997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw. Kaya ina-advertise ko para for your health. Subukan nyo. At para matulungan natin yung mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao. Magandang araw mga kaibigan. May nabasa akong post na nagsasabi si Luistro nagrereklamo na karapatan ng taong bayan na malaman yan, anong laman yan. So, ang sinasabi niya yung sealed box ng BIR na hindi na-open nung proceeding sa Committee on Justice. So, parang nagrereklamo siya na hindi pinagbigyan yung kahilingan na i-open during the pre-trial conference. Yun ang nabasa ko sa post. Dumalang sa wall ko ba? Kaya lang, hindi ko na-save. So, sinerch ko sa AI o Google, is it true? ang laking tulong ng ang laking tulong ng AI Google para hindi tayo mabiktima ng fake news. Kasi ang daming mga nagpo-post, maraming fake news sa mga post. Huwag tayong maniwala kagad. So, sinerch ko, is it true? Sabi ko dito, ito na yung aking research. Is it true that the BIR sealed box was not allowed to be opened during the pre-trial conference BP Sara impeachment? Sagot, yes, it is true. The pre-trial conference for Vice President Sara Duterte's impeachment trial officially concluded on June 25, 2026. Kailan ba yun? Kahapon. Without the sealed Bureau of Internal Revenue box being opened. The House Prosecution Panel formally requested to open the box to contain an inventory and pre-mark its contents as evidence. Gusto nila talagang ma-open eh. Kasi nung pre-trial ko, nung House Committee on Justice Proceedings, gusto nilang i-open, kailang natalo sila sa botohan. Mas marami sa mga members ng House Committee on Justice bumoto na no, do not open. Delikado tayo dyan. Gusto ni Luistro, mga prosecution team, i-open ng pre-trial. The prosecution even argued that simply marking the sealed box wouldn't violate privacy. Ano ba yan? Anong klaseng mga abogado ito? Marka lang daw. Marka. Kaya, sige na, i-open natin. Ito na ngayon. Legal battle na ito. Lawyers for BP Duterte vehemently oppose the opening of the box, invoking due process even when the prosecution simply suggested pre-marking the seal itself. So, outcome, anong resulta? Due to the defense strong objections and legal concerns regarding tax privacy, the box remained sealed and was not marked as an exhibit during the conference. So, anong ibig sabihin yan? Ito yung formal na pagkatalo. Opinion ko lang ito natalo sa rason whatsoever ang prosecution at nanalo ang defense. Kasi ang magdi-decide niyan, hindi pa naman impeachment court, yung anong tawag, clerk of court. Tama ba yon? Kasi yung Secretary General ng Senate, siya ang nag-preside, siya ang clerk ng impeachment court. So, balitaktakan yun. Argue. Gustong pa-open ni Luistro para lang mamarkahan yung mga No! Violation yan ng tax privacy law. O yan, sigawan na naman siguro.
So, magdesisyon ang clerk of court. So, lumalabas, panalo ang defense team, kaya hindi pinayagan na ma-open ang BIR box. Kaya yung nabasa kong post, hindi ko na hindi ko na i-save. Karapatan, ginamit pa ang taong bayan. Karapatan daw ng taong bayan na malaman, palagi nilang ginagamit ang taong bayan. Sabi, no? Bending dilo talaga sila. Ang galing nilang mag-bend ng law. Very, very clear sa provisions ng tax privacy law. Hindi pwedeng i-open. Sino lang makapag-open nun? It is the impeachment court. As simple as that. Maalala ko tuloy nung Maalala ko tuloy nung impeachment ni President Iraq. Yan ang diyan natapos ang trial dahil may brown envelope gustong pa-open ng prosecutors yung brown envelope. Ang desisyon ng impeachment court, no, hindi open. Kaya nag-withdraw. Kaya nag-walk out ang prosecutors. Kaya ayun. 'Yun ang walang desisyon sa impeachment case ni President Erap dahil sa brown envelope na yan. Later on nung inopen, wala palang kalaman-laman. Insignificant ba yung laman? So, again, dito ko nakikita yung galing, legal prowess ng defense team ni BP Sara at yung unang balita na kinain ng buhay ng defense team yung prosecution nung unang araw ng pre-trial. Dito ko na nakikita na totoo pala na kaya nagalit na nagkaroon ng period si Attorney Lorna Capunan dahil nilampaso sila ng defense team. At ito na yung first evidence kung gaano kagaling ang defense team ni BP Sara. So, better luck next time. Prosecution team under Congresswoman Luistro. Sana magsilbing aral ito sa inyo. Be prepared next time. Okay. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga kaibigan dahil nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas mabuting tirahan. Maayos. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan na Mugyero. Una na ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dan dimensin. Wait, tadi baru. Sige, sapat tayo sa. Pag sa pawa yan nga eh. Ikaw nagdakot ka sa balay. Ikaw sana. Ayun na patrol sa atin lang sang. Sakton. Dito tas na yun. Ang sinunod siya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Miko. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatugod nga balay. Oh, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan kaya Isa? pa na atupan. Wala pang tabang di nagid ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko tug gyud sa pagkaon. Pagkaon ra gyud.
Out unta nga dagan pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan. Dagan pa ang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.